Siya ba ang tagapagmana? Tanong na naglalaro sa utak ni Jeremy habang nakatingin sa asawa niyang mahimbing na natutulog sa kama. Ang nasa gitna nila ay si CJ na ayaw mahiwalay sa kanilang dalawa. Gamit ang buhok ni Chacha na naitago ni Caroline noong unang nanlagas ito, gagamitin nila yun para sa DNA test na palihim nilang gagawin ni Jeremy. Naka-ready na ang sample sa bag nila dahil bukas, pupunta sila sa hospital ng family ni Duff para isagawa ang DNA test. Habang natutulog sila, hindi maiwasang isipin ni Jeremy na ang asawa niya ay ang anak ni Miranda na posibleng apo ni Senior. Abalos na siyang pakay sa pag-uwi nito galing Europe. Hinawakan niya ang pisngi ni Caroline. Kanina, habang busy si Caroline sa pagluluto, palihim niyang hinanap sa internet ang tungkol sa mga abalos. Napag-alaman niya ang nangyari kay Pablo at Miranda. Natatakot si Jeremy na baka pati ang ama ni Pablo ay delikadong tao rin at mapahamak pa ang asawa niya. Pinapanalangin na lang niya na sana walang mangyaring masama kay Caroline at sa mga anak nila. Kinabukasan, maagang umalis silang tatlo at hinatid si CJ sa Opol, sa bahay ng chairman. Nagulat ang tatlo nang pagdating nila ay nagkalat ang mga bagong laruan at damit sa sala. Halos wala ng space. Galing kay Pablo, hindi ko alam bakit ang dami niyang binigay. Sabi niya ay para sa quintuplet daw, sabi ni Alexis. Kumunot ang noo ni Jeremy. Bakit bibigyan ng Don ang mga anak niya ng laruan? Ang unang katanungan sa isipan niya. Hinutuban na siya. Tumingin siya kay Caroline at nakita niya ang asawa niyang nalula at nagulat sa nakita. Kuya CJ, yung visitor ni Lolo, binigyan tayo ng maraming toys. Si BJ na excited na hinigit ang kuya niya para ipakita pa ang mga laruan nila. Ang generous naman ang nagbigay nito. Sinong Pablo, ate? Curious na tanong ni Caroline. Siya yung mayamang matanda na dumalo sa kasal niyo. Iyong nagpakuha sa yate. Talaga, wow! Grabe siya magbigay, tumingin siya kay Jeremy na nakatitig lang sa kanya. Bakit? Tanong niya. Umiling si Jeremy at pilit na ngumiti. Nandito na pala kayo Jeremy. Caroline, lumabas ang chairman galing sa labas. Dad, mano po, si Caroline na agad nilapitan ng father-in-law niya. Dad, I need to talk to you in private, sabi ni Jeremy kaya si Caroline at Alexis ay napatingin sa kanya. Nagtaka naman ang chairman. Gusto niya sanang tanungin si Jeremy ngunit nakita niya na seryoso ang anak habang nakatingin sa kanya. Sige, sa office ko, sabi nito at tumalikod. Sumunod naman si Jeremy sa kanya habang si Caroline at Alexis ay pumunta ng kusina para makapaghanda ng makakakain nila. This is so sudden. Anong gusto mong pag-usapan natin? Tell me Dad, dapat ba nating pagkatiwalaan si Senior? Pablo Abalos. Agad na nagseryoso ang chairman. What is this all about son? Bakit interesado ka sa kanya? Gusto ko lang makasiguro Dad. Napapadalas yata siya sa pagdalaw sa atin. Hindi ba hinala iyon? Ani ni Jeremy, wala pang plano sabihin sa dad niya ang tungkol sa posibilidad na konektado ang asawa niya sa mga abalos. Masama ang palaging magduda anak pero wala din namang masama kung mag-iingat, makahulog ang ani ng chairman. Si Senior, Pablo Abalos ay masasabi kong matalino at mabangis sa negosyo. Masiyadong matayog ang pangalan ng Abalos noon pa man hanggang ngayon. Kilala ang pamilya nila dahil sa kayamanan nila ngunit nabahiran lang ito ng itim dahil sa nag-iisang anak ng Senior na si Pablo. Tumingin si chairman sa anak niya at nang makita ang mukha ni Jeremy, alam na niyang inungkat na ni Jeremy ang nakaraan ng mga Abalos. Hindi man lang siya nagulat o nagtaka, ang sabi ng chairman sa kanyang isipan. Si Pablo ang kabaliktaran sa ama niya. May sakit ito sa pag-iisip at isang kriminal. Nabasa ni Jeremy ang impormasyong ito sa internet. Hindi niya kayang ma-imagine kung sakali mang anak ni Miranda ang asawa niya, sigurado na siyang malulungkot ng husto si Caroline kapag nalaman niya kung anong klase ang ama nito. Ginawa ng krimen ni Pablo si Miranda noon, pinagsamantalahan, kinulong, tinakot, at binalak pang patayin. Namilog ang mata ni Jeremy. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng ama niya sa kanya. Alam na niya na oras na malaman ni Caroline ang lahat, masasaktan iyon ng lubusan. Bakit namatay si Pablo? Tanong ni Jeremy. Miranda killed him. Hindi na nakapagsalita si Jeremy. Iyong mga nalaman pa lang niya, ay sapat na para hindi ay lapit ang pamilya niya sa nga Abalos.
But Pablo's father didn't react about the incident. After all, alam niyang mali ang ginawa ng anak niya. Hindi nakulong si Miranda dahil self-defense ang nangyari. Tumingin si Jeremy kay chairman. Does it mean, mabuting tao ang ama nito? Nagkibit balikat si chairman. Pwedeng oo, pwede ring hindi Jeremy. If ayaw mong malapit siya sa pamilya mo, wala ring masama kung sundin mo ang gusto mo. You have the power to do that, anak. Pag-isipan mo ng mabuti, sabi ng chairman at iniwan na si Jeremy. Matapos ng pag-uusap nila mag-ama, bumalik rin si Jeremy sa tabi ng asawa niya. When Caroline asked him kung anong napag-usapan nila ni chairman, Jeremy lied and answered, tungkol lang sa business. Nang matapos ang dalawa, nagpaalam na sila sa quintuplet dahil dumiretso sila ng hospital. Nagpakuha ng sample si Caroline at ibinigay naman nila ang sample mula kay Chacha. It takes weeks bago lumabas ang result ng DNA test pero dahil request ni Caroline sa asawa niya na gusto niyang malaman ang katotohanan bago sila pumunta ng Nome, Alaska, ginamit ni Jeremy ang koneksyon niya para mas mapabilis ang resulta ng DNA test. 3 days. Kailangan nilang maghintay ng 3 araw para sa resulta kaya habang naghihintay, sinigurado na ni Jeremy na hindi palalapitin ang matandang Abalos sa pamilya niya, habang si Caroline naman ay pumayag na makipagkita kay Miranda after 3 days. May I know kung bakit ayaw mong lumapit kami sa pamilya mo, Jeremy. Ang sabi ng Don na personal pang pinuntahan si Jeremy sa opisina nito. Nasagot niyo na po ang katanungan niyo, Don Pablo. Pamilya ko po ang nilalapitan niyo at hindi ko kayo pinagkakatiwalaan. I think that's more than enough of reason para gawin ko iyon. Akmang sisigot si Pauline, ang secretary ng matanda nang pigilan ito ng Don. Alright, I understand, but I want you to know na wala akong masamang intensyon sa pamilya mo. Sabi nito kay Jeremy. Tumango lang si Jeremy at hindi nagkomento doon. Bueno, aalis na kami. Tapos na ang pakay namin dito, sabi ni Senior Pablo at umalis sa opisina ni Jeremy. Don, aalis na tayo. Pero apo mo ang asawa niya. Tagapagmana mo ang mga anak niya. Ani ni Pauline. Tumawa ang matanda. Pauline, hindi mo ba nakikita? Isang batalyan ang inutusan ng batang Anderson na iyon para bantayan ang asawa at mga anak niya. Sa tingin mo ba, wala iyong alam sa katotohanan? Kung ganoon alam na ni Jeremy na apo mo ang asawa niya. Tumawa ulit ang matanda. Iyon ang nakikita ko. Bueno, bumalik na tayo ng Europe. I'm sure buhay pa ako, oras na magbinata ang mga apo kong lalaki at magdalaga ang nag-iisang anak na babae, ng apo kong si Caroline. Sabi ni Senior Pablo at umalis na sila ni Pauline, hindi na nagpakita pa kay Miranda o kahit kay Caroline. Matapos ang 3 araw, nakahanda na ang bagahe ng mag-asawa. Sa gabi ang flight nila ni Jeremy. Maaga nilang pinuntahan ang results ng DNA test. Kinakabahan si Caroline sa maaaring resulta habang si Jeremy ay natatakot sa reaksyon ni Caroline dahil alam na niya kahit hindi pa niya tignan ang resulta na negative ito. Jeremy, nanginginig ang kamay ni Caroline at nagsimula ng tumulo ang mga luha mga mata niya habang nakatingin sa isang kapirasong papel. Jeremy, hindi ako anak ni Mama Chacha. Negative, sabi niya, at niyakap siya ni Jeremy ng mahigpit. I'll wait you here, sabi ni Jeremy kay Caroline. Tumango si Caroline at tinignan muna ang itsura niya sa salamin at naglagay pa ng foundation para hindi makita ng mga tao na galing siya sa pag-iyak. Nasa loob na si Miss Miranda, hinihintay siya. Naalala ni Caroline ang panahon na sinundan niya ito. Kung anong itsura ni Miss Miranda ngayon, iyon din ang itsura nito noong hinihintay nito si Mathilda na dumating. Malakas ang tibok ng puso niya, at sinusubukang huwag intindihin ang sinisigaw ng utak niya na baka si Miss Miranda ang totoong ina niya. Napatitig siya sa mukha nito at tumulo ang luha sa mga niya nang makita ang pagkakapareho nila. Hindi Caroline, hindi. Patuloy na sinasabi niya sa utak niya, ayaw tanggapin na anak siya nito. Nang makita siya ni Miranda, agad na napatayo ito at lumapit sa kanya. Ngunit natigilan ito nang mapansin ang mata ni Caroline na namumula, na para bang galing ito kakaiyak. Agad na kinain ng pag-aalala si Miranda at hinawakan ang anak. Bakit ka umiiyak? Sinong umawi sa'yo? May masakit ba sa'yo? May problema ba? Mga katanungan na nagpatulo sa luha ni Caroline. Nag-iwas ng tingin ito sa ina niya.
Nagmamadali ako, hindi niya maiwasan na maging malamig sa kaharap. Nabigla si Miranda sa boses ng anak. Ah, ganoon ba? Nandyan ba si Jeremy sa labas? Tanong ni Miss Miranda. Marahang tumango si Caroline. Papasukin mo. Gusto kong humingi rin ng tawad sa kanya. Ah, hindi na. Hindi na rin naman ako magtatagal, ang sabi ni Caroline at sinulyapan si Miranda. Ngumiti ng malungkot si Miranda sa kanya. Maupo ka muna. Pasensya ka na, marami akong pagkain na in-order, iyon nga ang napansin ni Caroline. Maraming pagkain ang nakahanda ngayon sa mesa at hindi niya alam paano iyon uubusin. Kumain na muna tayo, sabi ni Miranda, sinusubukang patagilan ng moment na magkasama sila ng anak. Pasensya na pero aalis rin kami ni Jeremy agad. Pupunta pa kami ng Nome, Alaska para sa honeymoon namin. Ganoon ba? Hilaw nang umiti si Miss Miranda sa kanya at hindi na siya matingnan pa ni Caroline sa mukha. Lumipas ang ilang minuto na tahimik sa pagitan nila. Tumingin si Miranda sa kaibigan niyang si Marlon at sinenyasan siyang kaya niya ito. Wala ka bang sasabihin? Aalis na kami, sabi ni Caroline kaya agad na bahala si Miranda at hinawakan siya sa kamay nang makita na akma na itong tatayo para umalis. Ano, gusto ko lang sabihin na sorry. Humihingi ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Jeremy. Tumango si Caroline. Wala ka nang sasabihin. Hindi niya maitago ang tabang sa boses niya dahil siguro malaki ang galit niya sa kaharap. Nagsimula nang tumulo ang luha sa mata ni Miranda dahil ramdam niya ang galit mula sa anak. Walang ekspresyon ang mata ni Caroline na animoy napipilitan lang na sulputin siya. Gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng mga ginawa ko. Sa pagsampal ko. Si mama ko, hindi natuloy ni Miranda ang kasunod na sasabihin sana nang magsalita si Caroline. Si mama ko, kahit kailan hindi niya ako sinampal. Matapos sabihin iyon ni Caroline, humarap siya kay Miranda na hindi na naitago ang luha sa mga mata. Tinitignan ni Caroline ang sinususpetsahan niyang ina niya. Kahit kailan, si mama, hindi niya ako nasabihan ng masasakit na salita. Parang punyal lahat ng salita ni Caroline kay Miranda dahil lahat ng kabaliktaran ay ginawa niya sa anak niya. Si Mama Chacha ko, mahal niya ako. Kapag nalaman niya na may umawi sa akin, susugod na iyon sa kaaway ko at aawayin niya. Nagbaba ng tingin si Miranda. Ngayon, sinasampal siya ng katotohanan na nagpakainis si Chacha sa anak niya at siya ay hindi. Na mas mabuting ina si Cynthia kesa sa kanya. Alam mo ba, kahit kailan walang tumawag sa akin ng malandi. Makikita ang pagsisisi sa mukha ni Miranda, na kung pwede lang niya ibalik ang oras, ay ginawa na niya. Alam mo ba kahit kailan, wala pang sumampal sa akin. Kasi ganoon ako kamahal ng mama ko na kahit pa siguro pagdapon ng lamok ay hindi niya hahayaan. Nakagat ni Miranda ang labi niya, nangangapa ng sasabihin habang umiiyak. Sa nakikita ni Caroline ngayon, alam na niya. Alam na niya na ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay ina niya. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa Mama Chacha niya. Hindi niya alam kung bakit magkakilala ito at si Miranda. Wala siyang alam. Isa lang ang sigurado siya. Naiinis siya, nagagalit siya dahil hindi niya matanggap na ang totoong ina niya ang siya pang taong nagpahirap sa kanya. Caroline, sorry, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Si Miranda na sinubukang hawakan ang kamay ng anak ngunit binawi ni Caroline ang kamay niya. Hindi, ayos lang Miss Miranda, naiintindihan ko naman kung bakit mo ko tinawag na malandi, nakabit, at mang-aagaw kasi minahal ko si Jeremy. Kasi, wala namang excuse sa ginawa ko lalo't ang lalaking una kong minahal, ay nakatali sa iba. Napahawak na si Miss Miranda sa bibig niya. Malakas na ang iyak niya at si Marlon na siyang may-ari ng resto kung nasaan ang dalawa ngayon, ay naaawa habang nakatingin sa kaibigan. Walang empleyado o ibang customers ngayon. Nakasara ang buong resto para kay Miranda at Caroline. Naiintindihan ko naman ang intensyon at galit ninyo. Gusto mong pagandahin ang buhay ng iyong anak kaya sinubukan mong sirain ang buhay ko. Kasi, peste ako para sa pangarap mo kay Mathilda. At huwag lang mag-alala kasi naiintindihan ko na iyon. Grabe ang pagsisisi ni Miranda ngayon habang nakatingin sa anak niyang puno ng galit na nakatingin sa kanya. Kaya ko po kayo unawain doon. Kahit sa sampal niyo sa akin ay kaya kong intindihin pero alam mo ba bakit talaga ako namumuhi sa iyo ngayon?
Kasi ginamit mo ang chairman para sabihin na ipalaglag ang anak ko. Doon na nanginig si Caroline. Hindi ko maatim na may taong kagaya mo na gustong pumatay ng bata para lang matupad ang pansariling kaligayahan, iyong ang labis, naroon ang gigil sa boses ni Caroline. Labis-labis akong nagalit, kasi anak ko ang balak niyong ipalaglag. Hindi magawang lapitan ni Marlon ang mag-ina dahil sa narinig niya ngayon, kahit naiintindihan niya si Miranda na kaibigan niya, may basehan ang lahat ng galit ni Caroline. May basehan lahat ng hinanakit na nararamdaman niya ngayon. Paano po pala kung sinunod ko kayo? Anong mangyayari sa quintuplet? Kapag naiisip ko po lahat ng sinabi niyo, bilang ina ng mga anak ko, abot-abot hanggang langit ang galit ko sa inyo. Malakas na humagulaw si Miranda dahil wala siyang masabi sa lahat ng sinabi ng anak. Lahat ng iyon ay ginawa niya para sa pangarap niya kay Mathilda. Iyon ang labis niyang pinagsisihan. Sinubukan niyang ayusin ang buhay ng panganay niyang anak, at wala man lang siyang kaalam-alam na ang sinisira niyang buhay para sa panganay niya, ay buhay pala ng bunso niyang anak. Sobrang sakit para sa kanya. Pinunasan ni Caroline ang luha sa mga mata niya. Kaya nagpapasalamat na lang ako na hindi kita kaano-ano, dahil hindi ko naiisipin pa ang tungkol sa'yo. Dahil kapag nagkataon na kamag-anak kita, baka hindi ko makayanan. Hindi ko kayang dalhin ang sama ng loob ko sa'yo habang buhay. Caroline dropped everything. Dahil alam niyang maaaring si Miranda nga ang ina niya, kaya sinabi na niyang hindi niya ito tanggap. Iyon lang lahat ng gusto kong sabihin, kaya kung wala ka nang sasabihin pa, aalis na ako. Sabi ni Caroline at aalis na sana nang hawakan siya ni Miranda sa kamay niya, kaya napatingin siya dito. Gusto niyang magwala kasi kahit galit siya kay Miranda ngayon, hindi niya maatim na tignan ito na umiiyak. Ayaw niyang makita itong umiiyak. Sandali na lang, Caroline. Hahayaan na kita matapos nito. Sana, pakinggan mo ko. Pagmamakaawa ni Miranda sa kanya. Hindi sumagot si Caroline, pero nakikinig siya sa ano pa mang sasabihin ni Miranda sa kanya. Tunay na nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Unang sabi nito, kung pwede ko lang ibalik ang oras, ginawa ko na at gagawin ko ang tama. Pinunasan ni Caroline ang luha sa mata niya. Mas madali lang sana kung parehas lang ng dati, stranger sa isa't isa, kasi madali lang sa kanya na kamuhian ito. Tipong hindi na ito masasaktan pagaya ngayon. Sobra akong nasaktan sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Sabi nito. Hindi sumagot si Caroline. Gusto na lang niyang umalis na. Pero may parte sa kanya na gusto pang marinig ang ano pa mang sasabihin ni Miranda sa kanya. Alam mo ba, hindi mo na itatanong, kaibigan ko ang mama mo noon. Nanlaki ang mata ni Caroline sa sinabi niya. Kaya ba may picture siya ni mama? Sabi ni Caroline sa kanyang isipan. Alam mo ba, matagal kang hinintay ng mama chacha mo. Tumingin si Caroline sa kanya at nakita ang ngiti sa labi ni Miranda, habang nagsisimulang magkwento tungkol kay Chacha. Naalala ko pa, sinasabi niya sa akin noon, wala siyang ibang pangarap sa buhay kundi maging isang nanay. Sobrang ganda ng mama mo eh. Sabi ko sa kanya, pwede siya maging isang beauty queen pero ayaw niya. Maging isang nanay lang talaga ang gusto niya. Pumikit si Caroline at hinayaan na damaloy ang luha sa mga mata niya. Naalala niya ang mama niya. Sa mga narinig niya mula kay Miranda, napagtanto niya na malapit ito at ang mama niya. Habang tinitignan kita, masasabi kong anak ka nga ni Cynthia. Natigilan si Caroline at napatingin bigla kay Miranda. Hindi niya inaasahan na sabihin ito na anak nga siya ng mama chacha niya. Humagulal na nang iyak si Caroline. Si Jeremy na sumilip sa labas, agad na pumasok nang makita si Caroline na nakatayo, nakaharap kay Miranda at umiiyak. Agad na niyang pinuntahan ang asawa niya. Yamakap si Caroline sa kanya nang makalapit ito. Tumingin si Miranda kay Jeremy at malungkot na ngumiti. Halos hindi na makita ni Miranda ang anak niya na nakabaon na ngayon ang mukha sa dibdib ni Jeremy. Masaya ako at naging anak ka ni Chacha at mama mo siya. Halos hindi na marinig ang boses ni Miranda. May kung anong bamara sa lalamunan niya habang sinasabi iyon. Gusto niyang yakapin ang anak. Iyon ang plano niya, pero mukhang kahit ang may akap si Caroline ay isang pangarap na lang. Tumingin si Miranda sa orasan. Hindi ba aalis pa kayo, Jeremy? Sige na, umalis na kayo. Tumingin si Miranda sa anak niya. Mag-iingat ka lagi, Caroline. Pinapangako ko sa'yo na hindi na kita guguluhin pa.
Mas lalong naiyak si Caroline sa sinabi niya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo at mga anak niyo Kilala ko si Cynthia at alam kong pinagmamalaki ka niya. Tumingin si Miranda kay Jeremy. Huwag mong pabayaan si Caroline Jeremy Alam kong galit ka sa akin, pero sana, dinggin mo ang kahilingan ko na alagaan at mahalin mo siya ng higit pa sa buhay mo. Tumungo si Jeremy sa kanya. Alagaan at mamahalin ko siya hanggang sa mamatay ako, sabi ni Jeremy. Nakahinga ng maluwag si Miranda. Sige na, umalis na kayo. Nag-crack ang boses nito. Tumungo si Jeremy at inakay niya si Caroline palabas ng resto. Nang makalabas na ang dalawa sa resto, agad na umupo si Miranda sa sahig na agad siyang dinaluhan ni Marlon. Malakas na umiyak si Miranda. Ang sakit at sobrang bigat ng dibdib niya habang nakatingin sa bunso niyang anak na umaalis palayo sa kanya. Miranda, si Marlon na umiiyak na rin habang yakap ang kaibigan. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na ako ang mama niya. Dahil ang katotohanang anak ko siya ay magdudulot ng labis na sakit at kalungkutan sa kanya. Sabi ni Miranda habang umiiyak. Umalis si Jeremy at Caroline. Isinandal ni Caroline ang ulo niya sa bintana at doon na umiyak ng umiyak. Ibinalik ni Jeremy ang sasakyan sa bahay nila. Pwede niyang i-reschedule ang flight nila mag-asawa papuntang Nome, Alaska. Right now, hindi niya kayang bumiyahe na wala sa kondisyon ng asawa niya. Nang makapasok sila ng bahay, kinuha niya si Caroline sa front seat at kinarga saka pinasok sa bahay. Dahan-dahan niyang itong inihiga sa kama. Umiiyak pa rin nang umiiyak si Caroline. Hinubad ni Jeremy ang sapatos nito at tinabihan niya sa kama ang asawa niya. Kinuha niya si Caroline at inihiga sa dibdib niya. Tahimik lang siya at hinayaan si Caroline na umiyak at ibuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Sinigurado lang ni Jeremy na maramdaman ni Caroline ang presensya niya na kahit kailan ay hindi siya liwan. Jeremy was humming a lullaby na kinakanta sa kanya ni attorney noong bata pa siya. Hinihili niya si Caroline hanggang sa nakatulog ito sa dibdib niya. First time niyang makita ito na vulnerable. Kanina, gusto na lang niya kunin lahat ng dinaramdam nito pero alam niyang impossible kaya ang tanging nagawa na lang niya ay tabihan ito hanggang sa tumigil na ito sa pagiyak. Hindi na kailangan ng DNA test. Sa sinabi ni Miranda kanina, alam na ni Jeremy na siya ang totoong ina ni Caroline. Hinahalikan niya si Caroline sa ulo nito at paulit-ulit na binubulong kung gaano niya ito kamahal. Kinaumagahan, unang nagising si Jeremy. Hinalikan niya muna ang asawa niya sa noo bago tumayo para gumawa ng sopas. Caroline took care of him nung hindi niya halos may galaw ang binti niya. Right now, his wife is emotionally broken. Hindi man nakikita ng mata ang literal na sugat, alam niyang nagsasuffer ang asawa niya ngayon kaya it's his time para alagaan si Caroline. Ito ang isa sa vows niya sa kasal nila at handa niyang panindigan iyon. Nang magising si Caroline, wala na si Jeremy sa tabi niya. Nanlaki ang mata niya nang ma-realize na hindi sila nakasakay ng eroplano. Agad siyang tumayo para hanapin si Jeremy. Nakita niya ito sa kusina, na nagluluto. Jeremy, tawag ni Caroline kay Jeremy. Tumingin si Jeremy sa kanya at nginitian siya. Good morning babe. How's your sleep? Naiiyak na naman si Caroline pero sa mukha ng asawa niya na nakangiti sa kanya, gamaan ang pakiramdam niya. Alam niyang dinamayan talaga siya ni Jeremy kagabi habang umiiyak hanggang sa makatulog siya. Kaya nagpapasalamat siya dito. Lumapit siya kay Jeremy at yamakap ng mahigpit. Sorry na delay tayo sa flight. Jeremy kissed her lips. Marami akong pera, makakabili tayo ng tickets anytime I want. Ang importante ay ikaw. How are you? Ngumiti si Caroline at mas ibinaon ang mukha sa dibdib ng asawa. Mabigat ang pakiramdam ko sa nangyari, kaya labis ako nagpapasalamat na may asawa akong kagaya mo na hindi ako iniwan na harapin ang problema ko. Kaya salamat Jeremy. Humarap si Caroline kay Jeremy. You're welcome baby. I love you. I love you so much. Caroline replied at hinalikan si Jeremy mga labi nito. 5 months after honeymoon. Sino iyan? Naghintay ako hanggang sa buksan niya ang pinto. Mukhang nagulat siya nang makita niya ako. Jeremy, naparito ka. Pwede pa kitang makausap. Tumungo siya at pinagbuksan ako ng pintuan. Pasok ka. Pumasok ako at umupo sa couch niya. Naparito ka. May kailangan ka ba?
I wanted to talk to you about Pablo Abalos Sr. Sumeryoso ang mukha niya. Patuloy siyang nagpapadala ng mga regalo sa aking mga anak at sa aking asawa. Alam ko na siya ang lolo ni Caroline. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Agad siyang tumayo at may kinuha sa drawer niya. Nang makabalik siya sa akin ay may dala na siyang folder na mukhang naglalaman ng impormasyon tungkol kay Sr. Pablo. Kailan ba kami titigilan ng matandang iyan? Inis na bulong ni Miranda. Ano pang ginawa niya sa inyo? May alam ba si Caroline dito? Umiling ako. Hindi niya pa ipinakilala ang kanyang pagkakakilanlan sa aking asawa, ngunit ang kanyang kabaitan ay nakakapagtaka sa kanya. Nagtataka na ang asawa ko bakit palagi itong nagpapadala ng regalo sa kanila. Halata sa mukha ni Miranda ang pag-aalala. Mukhang pinaimbestigahan niya ako. I already told him na patay na si, wait, you know. Gulat na sabi niya. Mukhang ngayon pa niya na-realize lahat. Tumungo ako. Alam kong ikaw ang ina ng asawa ko. Napasinghap siya. How? Because of Sr. Pablo. He went to my wedding and told Dad na hinahanap ka niya dahil gusto niyang makita ang apo niya. But after the wedding, I find it strange nang mapansin ko na panay na siya aligid sa mga anak ko at sa asawa ko, kaya naman nag-imbestiga ako. Sobrang kakaiba sa akin na ikaw ang hinahanap niya pero kay Caroline siya umaaligid, that's why nalaman ko ang lahat. I already prepared this. Hindi ko sasabihin sa kanya na alam rin ni Caroline ang katotohanan tungkol sa kanya. Wala akong plano na ibunyag iyon. Tumanggi ang aking asawa na tanggapin siya bilang kanyang ina kaya dapat kong igalang iyon. At nagpa siya si Miranda na huwag sabihin sa aking asawa na siya ang kanyang tunay na ina kaya mananatili ako sa gitna. Alam kong kaya niya hindi sinabi ang katotohanan sa asawa ko dahil ayaw niya itong masaktan pa. I am not a saint at hindi ko rin siya napapatawad pa sa ginawa niya sa amin. Lalo na noong malaman ko na binalak pala niyang ipagawa kay Caroline na ipalaglag ang anak namin, but she's still the mother of my wife kaya nire-respeto ko pa rin siya. And also, she looked guilty to what she did kaya hahayaan ko muna siya. Jeremy, pakiusap, huwag mo na lang sabihin kay Caroline ang totoo. Nasaktan ko na siya at alam kong mas masasaktan siya kapag oras na nalaman niya na ako ang totoong mama niya. I nodded, pero wala ka na lang bang gagawin? Hahayaan mo na lang ba na ganito kayo? Nagbaba siya ng tingin. Ayaw niya sa akin. Because you hurt her. But I know my wife. Hindi matigas ang puso niya. Tumingin si Miranda sa akin. Babawi ako sa kanya, na hindi sinasabi na ako ang mama niya. I promise na babawi ako sa kanya. Ngumiti ako at tumungo. That's more than enough. My wife knew the truth anyway. Mataas lang ang pader niya ngayon dahil sobra siyang nasaktan sa nangyari. I hope hindi ako nakakaistorbo. No, you're not. Sige lang. Willing akong sagutin lahat ng katanungan mo sa matandang Abalos. Kilala ko siya dahil tumira ako sa bahay nila ng ilang taon. Isa pa ito, I'm sure madudurog ang asawa ko oras na malaman niya ang sinapit ng mama niya sa totoong ama niya. Pablo Abalos Sr. is ruthless when it comes to business. Siya yung tao na kahit piso kaya niya gawing 100 sa talino ng utak niya. I'm sure you already know what happened to me and to his son before. Imagine the fall they have been, but look at him now, nasa tuktok ng Europa. Tumango ako dahil totoo. Sobrang kilala ni Pablo ngayon sa Madrid. But he's dangerous, Jeremy. Hindi ko alam kung nagbago na ba siya o hindi, pero isa lang ang masasabi ko, na delikadong tao siya. He's a real manipulator ngunit unlike to his son, he manipulate people like a chess pieces. Ibang level na siya. Ang magandang masasabi ko lang sa kanya, sinusunod niya ang batas. Ginagamit niya ang batas for his own good, kaya siguro hindi siya bumabagsak kahit ilang beses nang niruyakan ng anak niya ang pangalan nila. Upon looking at the papers, masasabi kong sobrang yaman nga ng matanda. Tipong lahat pangarapin na maging kapamilya niya. But there's something more to him. As of now, nagpapadala lang siya ng mga regalo sa asawa ko at sa mga bata. Pinuntahan ka ba niya before he left and go back to Europe? Yes, dahil nag-hire ako ng isang battalion para lang huwag siyang lumapit sa pamilya ko. So he told me na wala siyang intensyong masama but I still said no kaya siguro siya umalis at bumalik ng Europe. Ngumiti si Miranda. Should I call her Miranda?
Or tita. This is confusing. Salamat Jeremy. Napapanatag ako noong na hindi mo pinapabayaan ang anak at mga apo ko. Ngumiti ako at marahang tumango. Anything for my family, tita. Napakamot ako sa batok nang tawagin ko siyang tita. Nakita kong ngumiti siya at naiiyak. Kailangan ko nang umalis. My wife is very moody these past few days. Natawa siya. Ganyan talaga kapag buntis. Mabuti at hindi ka inaaway. Ngunguso ako. Inaaway niya ako palagi. Halos kada oras. Minsan sa kwarto ng mga anak ko ako natutulog dahil ayaw niya akong katabi. Natawa siya. Teka, gumawa ako ng tiramisu, pakibigay kay Caroline at sa quintuplet. Tumango ako at dali-dali siyang umalis papuntang kusina. My wife understands her noong hindi pa niya nalaman na ina niya ito. Naiintindihan niya ang ina niya bakit niya nagawa iyon lahat. Nagtampo, nagalit lang siya matapos malaman ang katotohanan. And my wife's feelings is valid. As her husband, ang magagawa ko lang ay suportahan siya at iparamdam sa kanya na nandito ako lagi. Heto Jeremy, salamat po dito. Ngumiti siya at hinatid niya ako sa labas. Please huwag mo na lang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga abalos. I am afraid na malaman niya ang lahat-lahat. Hayaan mo na lang na isipin niya na si Chacha at Lester ang mga magulang niya. I know what she's trying to tell me. Ayaw niyang malaman ng asawa ko how she made. Kaya rin nandito ako sa harapan niya dahil nalaman ko lahat ng pinagdaanan niya. I know she's not bad at all. Bakit no alay sa iyo ang asawa ko? Tumingin siya sa akin at nagbaba ng tingin. Because of her father, Pablo Abalos. Obsessed sa akin si Pablo at nanakit. Ayaw kong maranasan ng anak ko ang lahat ng hirap na dinanas ko sa kamay ng ama niya, that's why I gave her to Chacha. Hindi ko lang siya nabalikan dahil hindi ko alam saan sila tumira, matapos kong makalayo mula kay Pablo. Now it makes sense. She just protected my wife at all. Mas lalong hindi ko siya kayang kamuhian ngayon. Makakaasa po kayo tita, but I do hope na maging maayos kayo ng asawa ko. She deserves to know the truth but I understand your point. Mauna na po ako. Pag-uwi ko ng bahay, nagulat ako nang makita ang mga malito ko sa labas ng bahay. Naroon ang 5 mga anak ko, nakaupo habang binabantayan ang malito ko, na mukhang tinapon ng mama nila. All of them are sighing at mukhang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mga itsura. Papa, where have you been? Si CJ na napapakamot sa ilong niya. Papa, Mama said you're out. Saan ka titira Papa? Si BJ na nag-aalala. Papa, sasamahan kita kahit saan ka pupunta. Si AJ na nakanguso. Natatawa ko siyang binuhat at binigay kay EJ ang tiramisu na galing sa lola nila. Pinapalayas ako ng mama niyo. My quintuplet nodded. Bakit daw? Mama said dahil ang pangit mo daw Papa, sabi ni DJ kaya nas ikaw siya ni EJ. What? That's what Mama said, kuya. Ngunguso ako. My wife is acting cute again. Papa don't be sad. Promise, AJ won't leave you, sabi ng bunso ko. Really? She nodded. How about you boys? Sasamahan niyo ba si Papa? Sabay-sabay na umiling ang 4 kong anak na lalaki na ikinagusto ko. Kawawa si Mama, Papa, si DJ na isang dakilang mama's boy. Walang maghihilot sa likod ni Mama, EJ. Walang magtitimpla sa gatas ni Mama, CJ. Tumingin ako kay BJ dahil ang 3, nakahanap na ng palusot bakit mananatili sila sa mama nila at hindi sa akin. Walang gwapong anak si Mama, Papa, kaya dito lang ako sa tabi niya. Natawa ako at yumuko para halikan sila isa-isa. Mama's boy nga itong mga to. Love ko si Mama, pero love ko rin si Papa, my princess said and kissed me on my cheek. I smiled. Mabuti na lang may isang nakalusot at sa akin kampi lagi. Jeremiah, napalunok ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Nakapakamot ako sa ulo ko sa tinawag niya sa akin. Bumalik sa isipan ko ang unang pagkikita namin ng mga anak ko. Tumingin ang quintuplet ko sa akin, sa mukha nila, bakas ang pag-aalala. Mang Jeremiah, pasok ka na. May pag-uusapan tayo. I sighed. Pinapahirapan niya talaga ako. Bumabawi ba siya? And she's really calling me weird names. Sa kanya nga nagmana ang mga anak namin. Pumasok ako at nakita ko siyang nanunood ng palabas sa TV.
Ang paa niya ay nakataas sa mesa habang nakasandal siya sa sofa at kumakain. Napatingin ako sa tiyan niya, napangiti ako nang makita ko ang baby bump niya. Mang Jeremiah, ang tagal mo. Naiinis na ako ah. Wife, I'm your husband, sabi ko kaya lumingon siya sa akin. Para akong tanga ngayon na nakangiti hanggang tenga. Sumimangot siya. Hindi, break na muna tayo ngayon. Huwag ka nga ngumiti, nakakabanas aniya habang kumakain ng dilis. Ilang break na ba namin ito? Mula nang maglihi siya, hindi ko na mabilang kung ilang break na namin ito. Dahil naiinis ako sa pagmumukha mo, binibigyan kita ng pagkakataon na lumayas, iminustwera pa niya ang kamay niya, tipong pinapaalis ako. Mama, Papa brought a food, si EJ. My son winked at me. I got you Papa, sabi niya. Sumunod si DJ sa kuya niya. Mama, sabi ni Papa, you're the most beautiful woman on earth at wala nang iba, sabi ni DJ. I am cheering my sons na paamuin ng tigre nilang ina. Help your Papa boys. Masyado na akong kinakawawa ng mama nyo. Lumingon si Caroline sa akin at tinaasan ako ng kilay. I tried not to smile nang makita ang pamumula ng pisngi niya, my baby is blushing. She's so cute. And look mama, this tiramisu looks so yummy. Dala ito ni Papa, sabi ni Kuya. CJ, kuha ka fork. Alright Kuya EJ, si Charles at tahimik na umalis para kumuha ng inutos ni EJ sa kanya. Nang makabalik si Charles, agad na tinikman ni Caroline ang dala ng mama niya. This is so yummy, palihim akong napangiti. Nag-thumb sa akin si BJ. Mukhang okay na kayo Papa, bulong ng prinsesa ko sa akin. Are we okay now, baby? Tumikim pa siya ulit at pumikit na para bang ninanamnam ang lasa ng tiramisu. This is so yummy. Masarap ng sobra, sabi pa niya. Lumingon siya sa akin. Come here, aniya kaya lumapit ako sa kanya. You're so mabaho, Jeremy. But I miss you, aniya at lamabi. I chuckled and hugged her tightly. I love you, baby. Ibinaon niya ang mukha niya sa dibdib ko. Tumingin ako sa mga anak ko at lahat sila ngayon ay naka-thumbs up. This is the normal day of my life and since Caroline is 4 months pregnant, so maraming buwan pa na pahihirapan niya ako. You stinks. Lumayo ka nga, at bumalik na naman siya sa pagsusungit. Ang mga anak kong lalaki ay napa-facepalm na lang sa mama nila. Pero kahit pa siguro ilang beses niya akong itutulak palayo, hindi pa rin ako lalayo.